yun nga, nakikita ng teacher ko, pakabait kong tao. Kasi nga, nag-lead ng rosary, gano'n. Marunong mag-rosary eh. Pero kung paano gawin yung rosary na, kabisado ko yun ng high school. Pero deep inside, ako mismo alam kong hindi ako magpapare. Bawal ako dun. May sa demonyo ko eh. Siguro may mga ganun tao at isa ako dun na alam mo, parang mabait tingnan pero sa loob nandun yung kulo. Kumukulo, kaya nung paglaki ko na nasobra ng kulo. Reels na sadta mga ka-alright. Hoy! Reels, hindi na pala to reels. Tsaka tatagalogin natin kasi marami tayong mga audience na hindi Bisaya. Alright, so welcome sa channel ng Bisayang Nagtatagalog, Bayang TV. Hoy! Buang! So, ang ating topic ngayon ay pag-aasawa. Dahil yung last content, 'di ba, resignation dapat 'yon. Kaso biglang nadulas yung bibig ko na mention ko yung pag-aasawa, 'di ba? Or yung divorce sa pag-aasawa. So ngayon, since na-mention na natin, so ito na yung next kalokohan lang. Basically ito, opinion ko lang din to, no? Based sa experience ko lang din. Yung mga masasabi ko later on. So base lang yon sa mga personal kong opinion. Sana tapusin nyo yung video para at least, 'di ba? Kung meron mang mga nasabi akong hindi pabor or sa tingin nyo mali, edi comment lang. Ipoportray natin ay yung pinaka reason kung bakit ang mga tao ay nag-aasawa. Kasi dati, I think elementary pa lang ako noon. Parang alam ko sa sarili ko na darating ang araw mag-aasawa talaga ako. Alam mo kung bakit? Sa elementary pa lang ako, pag may nakita akong babae, parang wow, iba yung feeling at parang may kakaiba, parang ganun. Tapos hanggang sa dumating high school, no? Kaya nung time na kasi mahirap mag-aaral dati, common practice dati kapag gusto mong mag-aral is patalinuhan. Tapos kailangan mong pumasa sa mga scholarship. Normally yung mga valedictorian, yan, di ba, may pre-tuition. So kung hindi ka kabilang doon, parang hindi mo naiisipin na mag-aaral ng college. Dito sa Bohol dati, ang isa sa mga option ng mga lalaki pag gusto mag-aral is yun nga, pumasok sa pagpapare sa seminaryo. Yung teacher ko dati, inoperan ako na sabi niya, pasok ka sa seminaryo kasi bait mo naman eh. So hindi sa pagmamayabang, no? Talagang nung ako'y high school, ang nakikita nila sa akin talagang mabait na tao. Parang yung hindi makabasag pinggan. Pero totoo nun, first year pa lang basag na yung pinggan eh. Durog na. Durog na yung pinggan. Pero hindi nila alam yun kasi siyempre pakitang tao eh. Tapos naalala ko rin dati na yung high school ako, kalahin mo naglilid ako ng prayer, at yun nga, nakikita ng teacher ko, napakabait kong tao. Kasi nga lead ng rosary, gano'n. Marunong mag-rosary eh. Pero kung paano gawin yung rosary na kabisado ko yun ng high school. Pero deep inside, ako mismo alam kong hindi ako magpapare. Bawal ako dun. May sa demonyo ko eh. Siguro may mga ganun tao at isa ako dun na alam mo, parang mabait tingnan pero sa loob nandun yung kulo. Kumukulo, kaya nung paglaki ko na nasobra ng kulo, ayan, kumalbo. Back to the topic. Kasi ako personally, ang naisip ko dun sa pag-aasawa, 'di ba? Sabi nila nagmamahalan. Pero kapag kinuha mo yung root cause analysis ng mga bagay na 'yon, ang lalabas talaga na pinaka main reason, syempre yung ana-ana. Or ana-ana, kasi yung ana-ana hindi yata Tagalog word yun eh. Alam niyo yung clap-clap, yun. Yun, clap-clap, so clap-clap, so clap-clap, so bilang tao, ang normal sa atin yung may mga ganong pagnanais, di ba? Talagang yun yung pinaka-reason. Kaya nga, naglabasan yung mga bata, dumami ang tao, dahil mayroong ganon. At sa marriage, di ba, yun yung pinaka-reason. Yun din yung ang pinaka-importante. So kapag
wala na yung clap-clap, wala na yung ana-ana sa inyong dalawa, ay patay. Yun yung cause kung bakit yung iba naghihiwalay, di ba? Nagkakaklap-klapan siguro or nag-ana-ana pero hindi na nila feel, kaya naghihiwalay. Pero sa totoo nun, mali yun. Parang inuuna kasi nila yung kung ano yung nararamdaman nila, pero yun sometimes, di ba, temptation of devil lang yun eh. Ngayon kasi sa pag-asawa, nagiging legal kasi yung ano, yung ana-ana, di ba? Outside sa marriage or pag-asawa, pag hindi kayo talaga legal, so kasalanan yon. Yung kaya nga yung iba na tinatawag lang premarital, yung hindi pa kasal, nire-require talaga magpakasal pa. Parang yun, parang yung sa lisensya, di ba? May mga wala pang lisensya pero nagda-drive na, yung mga ganon. So ganon yung premarital sex. Wala pang lisensya pero marunong na eh. Kalahin mo elementary pa lang marunong na eh. Kaya na maabot sa ganon, hindi na naantay nila na maging legal. Tapos napapansin ko rin lately sa mga bagong panahon ngayon, parang hindi na sa kanila uso yung magiging legal. Kasi iniisip nga nila, magpapakasal ka tapos magdi-divorce din after, which is wrong, di ba? Kasi pag nagpakasal ka, talagang susumpa ka sa kanya sa taas, di ba? Itong babae na to, mamahalin mo, magmamahalan kayo, magbubuo kayo ng pamilya, di ba? Magre-respetuhan kayo. Pero syempre, yung ana-ana may basbas kasi yun eh. Kaya legal siya doon. So I think yun lang yung masasabi ko. So sa mga hindi pabor, comment. Peace out. Alright, shout out sa lahat ng mga nag-like, nag-comment at mga sumuporta sa ating mga kalokohang video. So sana patuloy nyo mga ka-alright. So see you to the next video. Maraming salamat.